Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sa pagkakapatay sa utak ng 9/11 terror attacks na si Osama Bin Laden, sino kaya ang susunod na target ng Amerika sa kanilang kampanya kontra terorismo? Mga opisyal ng AFP at PNP naniniwalang hihina na ang puwersa ng mga terorista sa Pilipinas sa pagkakapatay kay Bin Laden. Latest sa veneration sa labi ni Blessed John Paul II sa Vatican, iuulat live ni Vicky Morales. Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley magkakasukatan na sa Tale of the Tape. At mga prutas na patok kainin ngayong tag-init, marami raw health benefits. Nagbubunyi ngayon ng Amerika sa pagkakapatay sa tinuguriang most wanted terrorist sa mundo at utak ng 9/11 terror attacks na si Osama Bin Laden. Ang tanong ngayon ng ilang grupo, huhupa na kaya ang anilay agresyong militar ng Amerika, lalo na sa Afghanistan? Saksi si JP Soriano. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Ganito na lang ang pagmamalaki ng Amerika matapos mapatay ang kilabot na lider ng Al-Qaeda, si Osama bin Laden. Ang itinuturong nasa likod ng magkakasunod na pag-atake noong September 11, 2001 na nagpabagsak sa Twin Towers ng World Trade Center sa New York at puminsala sa Pentagon. Napatay si Bin Laden sa operasyon ng mga sundalong Amerikano sa isang compound sa Abbottabad, Pakistan matapos ang halos isang dekada na pagtugis sa kanya na nauwi sa panggigiyera ng Amerika sa Afghanistan at sa pagkakalibing kay Bin Laden sa dagat. Malaking tanong ngayon kung huhupa na rin ang ayon sa ilang grupo yung military aggression ng Amerika. Dapat lang daw, ayon sa independent think tank at research group na Ibon Foundation. Pero posible raw na hindi pa rin matapos ang pananatili roon ng Amerika dahil paniwala ng grupo, hindi lang si Bin Laden o Al-Qaeda ang pakay nila, kundi ang lokasyon ng Afghanistan. US ay pumunta sa Afghanistan hindi para sa terorismo. Pumunta sila dyan para may presensya sila na pangsangga sa Russia at pangsangga sa China para makontrol yung daluyan ng langis sa rehiyon na yan. Katunayan, bago naging magkaaway ayon sa Ibon Foundation, ang Taliban ang kaalyansa ng Amerika kontra Soviet Union na gusto noong kupkupin ang Afghanistan, isa sa mga dinadaluyan ng oil pipelines mula sa Caspian Sea. May presensya rin ng Amerika sa Iran-Iraq War noong 80s, sa Gulf War sa pagitan ng Iraq at Kuwait noong 90s, hanggang sa Iraq invasion noong 2003. Kahit nga nang mapabagsak ang Pangulo ng Iraq na si Saddam Hussein, hindi basta nilisan ng Amerika ang Iraq. Bagay na posible raw gawin sa Afghanistan. Bagamat napatay ni Osama Bin Laden, ang tingin namin ang gagawin ng US, una, sasabihin na threat pa rin ng Al-Qaeda, kakailangan nandun ng US. Pero paniwala ng international relations expert na si Professor Clarita Carlos, malabo raw na maghanap pa ang Amerika ng bagong pagkakastahan at pagkakalata ng mga sundalo dahil kapos na raw sila sa pondo. Ang nangyayari talaga all over the world nagdo-drawdown siya kasi nga mahinang-mahinang economy niya. Sobrang higpit ngayon ng sinturon nila dahil sobrang laki ng deficit nila. Kanina, naglabas ng US State Department ng travel alert sa lahat ng mga US citizens sa buong mundo bilang paghahanda sakaling gumanti umano ang mga kaalyado ni Bin Laden. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Naniniwala ang PNP at AFP na hihina ng pwersa ng mga terorista sa Pilipinas, gayong patay na si Osama Bin Laden. Pero naka-alerto pa rin ang kanilang pwersa sa buong bansa bilang paghahanda sa posibleng sympathy attacks. Saksi si Marisol Abdurrahman. Sino ang makakalimot sa Rizal Day bombing noong December 2000? O sa madugong pagpapasabog ng isang bus sa Makati noong 2005 na binansagang Valentine's Day bombing? Ayon sa PNP, sa mga ganitong pag-atake raw ng Abu Sayyaf Group, masusulya pa natin ang galamay ng terror group na Al-Qaeda ni Osama Bin Laden sa Pilipinas. Malalim daw kasi ang ugnayan ng dalawang grupo na nagsimula ng pondohan umuno ng Al-Qaeda ang pagtatatag ng grupo. Sa tulong mismo ng bayo ni Bin Laden na si Muhammad Jamal Khalifa.
Kaya naman sa pagkamatay ng kilabot nilang leader na si Osama Bin Laden, paniwala ng AFP at PNP, hihina ng pag-alali ng Al-Qaeda sa Abu Sayyaf, gayon din ang grupong Jemaah Islamiyah. Maaring bumagal na rin o kumaunti ang mga activities insofar as terrorism is concerned. Wala silang pondo para gumalaw. So ngayon nawala na si Osama Bin Laden, nawala na sila ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanilang terrorist activity. Gayunman, hindi nila isinasantabi ang posibleng pagganti ng mga taga-suporta ni Osama tulad ng Abu Sayyaf na hindi naman daw malayong mangyari ayon sa isang counter-terrorism expert. Kung may mga nagbubunyi kasi, meron din daw nagluluksa. Pag nagkaroon ng retaliatory attack sa ibang bansa, lalo na sa Afghanistan, Pakistan borders, o kaya sa Yemen, o kaya sa Syria, pwedeng mangyari yan dito sa Pilipinas. Yung tinatawag na contagion effect, na mahahawa sila. Yung iba naman yung mga sympathy attack. Sa kabila ng banta ng retaliatory acts o sympathy attack matapos mapatay si Bin Laden, tiniyak ng AFP at PNP na walang dapat ikabahala ang publiko dahil nananatiling nakaalerto ang kanilang puwersa sa amang dako ng bansa. Ito rin ang siniguro ng palasyo. We have taken all relevant precautions and steps to ensure the security and safety of our people. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Isang araw matapos ang beatification ni John Paul II, dagsa pa rin ang mga debotong gusto masilayan ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica. At live mula sa Vatican City, saksi ang aking partner na si Vicky Morales. Vicky. Hi Iga, nandito ngayon tayo sa sentro ng St. Peter's Square. At kung nakikita ko nyo yung likod nyo ko, kasalukuyan pa rin nagro-rosaryo po ang mga deboto para kay Pope John Paul II. At kung mapapansin nyo ho, ang dami-dami pa rin tao, ang haba pa rin ng pila papasok ng Basilica para nga masilayan nila ang kabao ni Blessed John Paul II. At talagang lahat, kung saan ka man magpunta, kitang-kita mo yung imahe ni John Paul II. No? Tulad na lang sa mga souvenir shop na nakapalibot dito sa may St. Peter's Square, tulad nito, makikita nyo, mabiling-mabili itong mga rosaryo, mga stampita, medalya, keychain. Talagang sabi ng mga shop tulad niyan, talagang nag-triple daw ang sales nila. Mabili rin ang mga dyaryo tulad nito na talagang official newspaper ng Vatican, nakasulat Festa de la Fede per Aprire de Porte a Cristo. Ibig sabihin, isang fiesta para sa pagbukas ng pintuan ni Cristo. Yan, mabili ho yan. Ito naman, ang mga local newspaper, kitang-kita, talagang tad-tad ng imahe nga ni Pope John Paul. O yan, un padre, un amigo, one father, one friend, sinusunod ang hakbang ng Diyos. Pagbukas nyo, talagang center spread, lahat ng pictures ni John Paul II. At kung mapapasin nyo dito, marami rin tayong kababayan. Mga kababayan, kamusta? Pauwi na raw sila ngayon. At nag-enjoy ba kayo dito? Pero anong reaction nyo? Di ba? Pakita nyo. Sige. Okay. Pero nakausap na namin ang ilang mga tao dito tungkol nga sa pagpanaw ni Osama Bin Laden at iba-iba ang naging reaksyon, pero iisa, no? Sabi ng isang Pinay na nakusap namin, I'm happy. Sabi naman ng Kano, it's about time. Sabi ng isang taga-Nigeria, we come to Rome for peace and he's a terrorist, so it's time to go. Sabi naman ng isang pare, I hope he was enlightened but I will pray for him. So ni isang tao walang nagpahayag ng pagkadismaya. At dito pa rin, patuloy pa rin nagro-rosaryo ang ating mga kapwa-deboto para nga kay Blessed John Paul II. At talagang uubusin daw nila yung linya ng mga tao. At pag naubos na yung linya, doon pa lang nila ililibing si John Paul II. Sa loob mismo nitong St. Peter's Basilica, ipepwesto po siya sa isang kapilya sa tabi ng kilalang iskultura na kung Pieta kung tawagin. No? Doon siya ilalagay sa kapilyang yan. Pero hanggang sa mga oras na ito, 24/7, talagang mamaya hanggang gabi yan, tuloy-tuloy lang ang linya kahit na 1 oras, 2 oras, para lang makita nila ang mahal na Santo Papa. Igan? Mayroon pa bang espesyal na pagdiriwang yung paglipat ng labi ni Pope John Paul II doon sa isang establishmento, Vicky?
kung tama nga yung narinig ko sa question mo, Igan. Magkakaroon ng isang private libing lang, no? Hindi ito open to the public. Sa kapilya, tinatawag kapilya ni San Sebastian, doon ikasagawa ang isang private na libing. At pagkatapos niyan, pagpunta natin ng St. Peter's Basilica, makikita na natin ang Santo Papa doon sa isa sa mga, di ba, pagpasok natin, kinarinig itong kapilyang ito, ng itong St. Peter's Basilica, makikita natin yung mga kapilya na nakalinya. Isa siya sa bandang kanan ng St. Peter's Basilica, sa pangalawang kapilya natin siya makikita. Pero sa mga sandaling ito, nagro-rosaryo pa ang mga deboto. Tatapusin po nila yan. Pagkatapos yan, tuloy-tuloy na naman ang linya, papasok sa loob ng Basilica para nga makita ng mga deboto ang kanilang mahal na Santo Papa. Igan? Hanggang kailan nga uli magtatagal yung labi ni Blessed John Paul II? Yes, Igan, ang narinig natin ay talagang uubusin nila ang pila ng mga deboto. Talagang bibigyan nila ang lahat ng tao na pagkakataon na makita siya. Pagkatapos noon, doon pa lang nila isasagawa ang libing. Yun ang final process, no, ng beatification kasi 5 stage yon, di ba? Yung nauna yung vigil, tapos nagkaroon ng Eucharistic celebration, yung misa na nga, yung beatification mass, tapos yung Thanksgiving mass, natapos na kanina, tapos yung exposition ng body, yung pag-view nga ng publiko sa mahal na Santo Papa, tapos yung pang-5 na lang, yun na yung libing na isasagawa. Pero private na yun, so hindi open to the public yon. Igan? Yung bang nung naganap yung beatification process hanggang sa ngayon, hindi ba nagbago yung mood ng mga deboto dyan, Vicky? Nako, Igan, lahat. Pag nasa loob ka ng St. Peter's Basilica, taimtim na taimtim ng mga tao, no? Tsaka, hindi ka pwede magtagal kasi yung mga security talaga medyo stricto sila para nga mabigyan ng lahat ng pagkakataon para masilayan na nga ang kabaon ni Pope John Paul II. So talagang sinasabi nila, pag pumipila ka, prego, you know, bilisan, ganon. So talagang gusto nila ubusin yung pilang ito at saka palang ililibing nga si Blessed John Paul II. Pero yung mood dito, kitang-kita nyo naman, no? Happy talagang. Ang mga kababayan natin uwi na ngayong gabi, talagang pumunta lang dito kasi Igan, usong-uso dito ang mga pilgrimage kung tawagin, no? Para siyang mga religious tour na ginagawa at may chaplain na siyang tour guide, di ba? Pinaka-tour guide. And then, yun, tapos ito yung pinaka-highlight ng kanilang religious tour o pilgrimage. Yung beatification na nga ni Blessed John Paul II. Kaya, happy-happy ho sila, busog na busog sila sa saya. Di ba? Kaya, at hindi lang mga Pilipino ang natutuwa, lahat talagang hindi kami nagkakaintindihan dito. Iba-iba ang lengguwahe ng mga tao. At tinan nyo naman, no, iba-iba sila. May Amerikano, may European, may Italiano, may Nigerian, lahat. Talagang sari-saring tao yan. Pero lahat kami hindi nakakaintindihan. Pero iisa lang ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Para nga sa minahal nating Santo Papa na talagang kahit papano lahat siguro na-touch niya. Kahit sino mang makausap mo, kasi nagdasal ako sa kanya, tapos nag-grant, or nabisita ko yung kanyang bahay, or kumaway siya sa akin, or nabasa ko yung kanyang libro, natouch ako sa buhay niya. Talagang iba-iba yung kwento. Pero talagang everywhere you go, talagang mahal na mahal nila ang Santo Papa. Tinalo na sina Justin Bieber, Madonna, lahat ng mga pop star. Talagang siya yung pinaka-mahal dito sa Roma, Italia. Igan? Maraming salamat, Vicky Morales, nagulat po live mula sa Vatican.